Hello guys and welcome back sa ating channel. Again, this is Doc Tonyo, your resident TikTokerist. So, bago tayo magsimula sa kung anumang pagdadadakdakin ko ngayon sa topic natin para sa ngayon, gusto ko lang magpasalamat sa mga nanood, nakapanood na, sa mga manonood pa lang, sa mga nag-subscribe at magsusubscribe pa lang dito sa ating channel. Patuloy na kayo manood para patuloy akong ma-inspire. So for today guys, I'll be sharing to you about the COVID-19 rapid antibody testing. Kung ano nga ba talaga yung COVID-RAT or the rapid antibody testing or mas kilala natin ngayon na rapid testing dito sa atin sa Pilipinas. Ano nga ba talaga yung tungkol doon, bakit ginagawa yung rapid antibody testing, and ano yung ibig sabihin ng IgG and IgM. So before we start with the main topic, gusto ko lang magbigay ng quick background about the COVID-19 na kasalukuyan ay isang pandemic sa buong mundo. So first, what is virus? Virus is very minute organism or sobrang liit na organism, mas maliit pa sa tuldok na hindi nakikita ng naked eye natin. Kaya parang common ngayon yung naririnig natin na kalaban na hindi natin nakikita. So kumbaga parang sinasabi nila mas okay pa yung kalaban na nakikita mo kaysa dun sa hindi nakikita. Kaya mas mahirap kalaban yung virus ngayon. So COVID virus is a type of virus under the family of Coronaviridae or the coronaviruses. Hindi lang COVID-19 ang type ng coronavirus. Maraming klase ng coronavirus. Isa pa lang siya. And trivia lang na kaya tinawag na coronavirus ang mga coronaviruses is because it has spikes dun sa gilid nila na mukha naman talagang corona. Yung corona na parang nilalagay sa ulo ng mga Miss Universe or other pageant na meron tayo. So, kaya siya tinawag na coronavirus. Then, the other types of virus na meron tayo na dati pa lumabas is the three very familiar coronaviruses na lumabas na sa buong mundo are the SARS-CoV-1, or the SARS or the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 1 na lumabas noong 2002 to 2003. Ang nare-remember ko sa kanya kaya medyo nare-recall ko siya is nung grade 6 kasi ako, gumawa ako ng article sa school publication namin nung grade 6 about SARS virus infection noong panahon na yun. So parang naisip ko bata pa lang ako talagang nalilinya na ako dun sa sciences or sa health sciences na hindi ko naman alam na dito pala ako mapupunta. So yun. Then the other one or the second one is the MERS-CoV or the Middle East Respiratory Syndrome related virus na lumabas noong around 2012 to 2013 na natatandaan ko naman kasi lumabas siya sa isang exam namin sa microbiology na mali yung sagot ko. Hindi ko alam kung bakit ako nagkamali doon kasi parang MERS-CoV is under the family of what virus? Nasa choices na yung Coronaviridae, hindi ko pa nasagutan nandun na nga sa pangalan na MERS-CoV or coronavirus. So yun, mali ako. So sorry, konting share lang. Okay, so yun yung tatlong common virus or tatlong virus na kilala ko or familiar ako na lumabas na. So the three are the SARS-CoV-1, the MERS-CoV, and the recent virus, the COVID-19 or the SARS-CoV-2. Kaya siya 2 kasi yung unang strain niya, yung SARS-CoV-1 na lumabas noong 2002. So yun, ngayon naman we'll be focusing on the COVID-19 or the SARS-CoV-2 virus na currently is a pandemic sa buong mundo. So, review lang din tayo ng mga symptoms. So, kung nararamdaman mo itong mga symptoms na to, better check your doctor or your friends na doctor na pwede nyo i-chat para hindi na kayo pupunta sa mga ospital or punta sa pinakamalapit na ospital kung walang kakilalang doktor para malaman mo kung isa ka ba sa pinaghihinalaan na may COVID-19. So, ano yung mga simptomas na lumalabas kapag na-infect ng COVID-19? Una, pwede kang magkaroon ng lagnat, ubo, sipon, and pananakit ng mga kalamnan or ng katawan. Sore throat, yung parang masakit yung lalamunan na kapag lumulunok ka masakit. And headache pwede din. And reported din is diarrhea. So bigla kang magtatae kasabay ng pag-ubo mo or pananakit ng lalamunan mo or paglalagnat mo, bigla kang magtatae.
So kasama siya sa mga symptoms ng coronavirus or the COVID-19. So yun yung mga simptomas na dapat mong bantayan para ma-check mo kung isa ka na nga ba sa pinaghihinalaan na may COVID-19 para ma-check ka ng doktor at para magamot din agad kung sakasakali man na ikaw ay meron nito. Okay? So paano ka ba mai-infect ng coronavirus or ng COVID-19 virus? Ma-infect ka nito kapag ikaw ay naubuhan, nahingahan, or kapag nakikipag-usap ka ng walang mask, kaya importante yung may mask. Nahingahan, naubuhan, nahatsingan ng isang tao na infected ng COVID-19. Kaya naman, pinapractice ngayon yung social distancing para at least malayo kayo, umubo man siya or mapahatsing man siya, malayo siya sa'yo, so hindi mo agad masasagap. And additional is, nakamask pa kayo pareho. So hindi ka mahahawa kapag gano'n. So konting ingat na lang. Then, washing of hands, syempre, para makaiwas, para hindi makahawa or para hindi mahawa sa coronavirus is maghugas ka ng kamay para yung virus na nahawakan mo sa mga surfaces na pinupuntahan mo is hindi mo madala sa bahay or hindi mo makuha sa sarili mo. So iwasan yung paghawak ng madalas sa mukha. Kasi halimbawa, hindi ka nakapaghugas ng kamay, bigla ka lang humawak sa ilong, sa bibig, sa mata, or kumamot ka sa mukha mo, pwedeng masinghot or malanghap mo yung virus. So iwasan din yun. Kaya yung tatlong paraan upang makaiwas is social distancing, wash your hands, and wag mong humawak sa kamay, and stay at home syempre para laging safe. Okay, so na-review na natin yung coronavirus, mga symptoms, and paano ba mahahawa. Idagdag ko na lang din pala yung incubation period. Ano ba ibig sabihin ng incubation period? So, ang ibig sabihin nito is the number of days or yung bilang ng araw na nagsimula kang ma-infect up to the first day na lalabas yung sintomas mo. So, halimbawa, na-infect ka today, then hindi pa agad-agad lalabas yung sintomas dyan. Pwede pa siyang lumabas ng up to 14 days from the infection. So, 14 days yung average na incubation period ng coronavirus. Ibig sabihin nun, kaya tayo nagkakaroon ng strict home quarantine ng 14 days, lalo na dun sa mga galing sa ibang bansa, is para makita kung lalabas ba yung virus doon sa nakapaloob na 14 days. Yung iba umaabot ng 21 days bago lumabas, but the average or the general average or the average of the general population is 14 days based dun sa studies na ginawa sa China kung saan nanggaling yung virus. So yun, 14 days incubation period, 14 days bago lumabas, pwedeng 14 days bago lumabas yung unang sintomas. So yun yung incubation period. Now, proceed tayo sa main topic, the COVID-19 rapid antibody testing. So bago pala yun, just do it! Hindi, magsisimula na talaga ako. Bago pala yun, bago ko simulan yung rapid antibody testing, i-explain ko lang din muna kung ano ba yung gold standard or kung ano ba talaga yung way or yung diagnostic procedure para malaman mo kung positive ka sa virus. So yung gold standard to know if the virus is present sa isang tao is the RT-PCR test or the reverse transcription polymerase chain reaction test na siya mismong makakadetect ng presence ng virus sa katawan ng tao or dun sa throat or sa nasopharyngeal surface na sinwab. So yun, dun malalaman kung talagang positive ka sa virus. Kaya siya yung gold standard. Now, yung rapid antibody testing na i-discuss natin ngayon is just a subtype of the point of care immunodiagnostic test na pwede mong malaman kung meron ka ba or nahawa ka na ba sa virus dati or meron ka pa rin hanggang ngayon. Isa pang type nung rapid testing na meron is the antigen-based rapid testing. But hindi ko na siya masyadong i-discuss sa inyo kasi hindi naman siya masyadong ginagamit dito sa atin. Pero i-define ko sa inyo kung ano yung antibody and antigen since yun yung pinagkaiba nila, the rapid antibody testing and the other one is the antigen-based testing. So ano ba yung antibody and antigen? Doon tayo magsimula para mas maintindihan natin kung paano mag-work yung antibody testing. So the antigen and antibody is part of the immune response or yung ginagawa ng immune system natin. So once a person is infected with such virus, wag na muna natin pag-usapan yung coronavirus kunyari. So kunyari ibang virus lang muna like the common flu virus
na meron tayo na matagal na. Halimbawa, na-infect ka ng isang virus. Yung virus na yun, meron siyang antigen na siyang magkukos noong sakit. Yung antigen na yun is madidetect ng immune system natin, which our immune system will create or gagawa ng antibody to attack or para labanan niya yung antigen na yun. Kaya tinawag siyang antigen antibody. So yung antigen yung kalaban, yung antibody yung lalaban sa kanya na galing sa katawan natin para hindi ka magkaroon ng sakit or para malabanan yung sakit para gumaling ka. So yun yung nagiging action ni antibody para sa atin na ginagawa ng immune system natin. So yun yung action ng antibody laban kay antigen. Antigen produced by the virus, antibody produced by our body na system natin, siyang lalaban dun sa antigen. So yun yung pagkakaiba ng antigen and the antibody. So kung ilalapat natin siya dun sa coronavirus, si coronavirus gagawa siya ng antigen or na viral protein na yun yung antigen na siyang mag-a-attack sa katawan ng tao. Then yung antibody is mapuproduce ng katawan ng tao over days or weeks para labanan yung antigen. So parang ano lang yan merong dayo lalabanan nung mga tagapagtanggol mo or nung mga panlaban mo. Yung dayong antigen lalabanan ng antibody mo. So yun. Pero may problema. Kunyari, ang isang tao may sakit, may dati ng sakit, may diabetes, may hypertension, may HIV, may mga dating sakit sa baga, or umiinom ng gamot na mayroong contain ng steroids, yun yung mga factors na pwedeng magpababa ng immune system ng isang tao o yung tinatawag natin na immunocompromised. Yun yung mga taong immunocompromised na nahihirapan or mahihirapang mag-produce ng antibody para labanan yung virus. Kaya sila yung mga nasa vulnerable sector na kapag na-infect ng coronavirus is pwedeng mag-toxic or pwedeng lumala yung sakit hanggang sa mahirapang huminga, hanggang sa pwede na silang mamatay. So yun yung reason kaya yung mga taong yun or yung may mga sakit na dati ng mga chronic kidney disease, mga diabetes, mga hypertension, mga asthma or tuberculosis, sila yung mga nahihirapan ng gumawa ng antibody. Kaya sila yung mas madaling tamaan ng virus. Sabi dun sa World Health Organization article na binasa ko, is merong mga nagpa-positive sa swab testing or sa RT-PCR na hindi na-detect ang antibody. Ibig sabihin, yung mga taong yun is hindi nakagawa ng antibody laban sa antigen ng coronavirus. Kaya sila na-infect, kaya sila pumangit yung lagay, kaya sila yung mga namamatay. So, the principle of the rapid antibody testing is based on the antibody present sa katawan ng tao. So, ibig sabihin, yung ginawa ng katawan mo na antibody, yun yung madidetect sa rapid antibody testing. Bakit rapid? Kasi tumatagal lang siya ng mga 14 to 15 minutes bago mo malaman yung resulta ng result. So, that's ganun ka-rapid. So, yun. Ang point ko lang dun sa kanina is dun sa sinasabi ko na yung mga immunosuppressed o yung may mga sakit na dati na mga diabetes is hindi sila nakakagawa ng antibody or late sila bago makagawa. So, kung sila yung taong magpa-positive sa RT-PCR or dun sa swab test, then late or hindi sila nakagawa ng antibody, ibig sabihin, possible na mag-negative sila sa rapid antibody test. So, positive sa swab testing but negative sa rapid antibody test. So, yun yung isang senaryo ng rapid antibody testing. So, from the point of infection or the day na na-infect ka up to the day na nakagawa yung katawan mo ng antibody laban dun sa virus, that's the point na possible ka mag-positive sa rapid antibody testing or sa rapid testing. Magpa-positive ka lang sa rapid antibody testing kung nakagawa na yung katawan mo ng antibody. It will take several days or up to weeks, or yun nga sabi ko dun sa mga vulnerable sector or dun sa mga immunosuppressed or immunocompromised, pwedeng week, late, or hindi talaga sila makagawa ng antibody. Kaya possible pa rin silang mag-negative sa rapid testing. So once nag-positive ka sa rapid testing, ibig sabihin nakagawa na yung katawan mo ng antibody.
Ngayon ang tanong, Doc, ano po yung IgG and IgM sa rapid testing? IgG and IgM are immunoglobulins or sila mismo yung antibody na siyang lalaban doon sa infection. Para madaling tandaan kung ano yung IgG and IgM, yung difference niya is IgM, ibig sabihin sila yung mas nauunang gawin ng katawan laban doon sa virus. IgM, M for maaga. So sila yung mas maagang nagagawa ng katawan laban sa virus. The other one, the IgG, G, gabi. Gabi na nagawa or late na nagawa ng katawan mo laban sa virus. So yun yung pinagkaiba ng IgM and IgG. Kaya kapag ang isang tao nag-positive sa rapid testing, positive sa IgM, negative sa IgG, ibig sabihin, yun yung phase na nakagawa yung katawan mo ng mas maagang mga antibodies laban doon sa coronavirus. Now, kapag naman IgG positive, ibig sabihin yung antibody mo is the later antibodies na nagawa ng katawan mo. IgM for maaga, IgG for gabi. Isa pang bagay about IgM and IgG. For example, nag-take ka ng rapid testing and nag-positive ka sa IgM. It will just give us a picture, or ang ibig sabihin nun is possible na that person is recently infected or right now, at this moment na ginawa yung rapid testing, infected yung taong yun pag IgM positive. Now, kapag naman ginawa yung rapid testing and then IgG positive, ibig sabihin no, possible na nasa recovery phase na ng disease or ng infection yung pasyente, or nakagawa na yung system niya, yung immune system niya ng longer protection or longer antibodies na lalaban or na lumaban doon sa virus. So yun yung ibig sabihin ng IgG and IgM. So based sa studies, yung antibodies against the COVID-19 viruses, lumalabas lang siya after 2 weeks from the onset of the symptoms. Again, take note, onset ng symptoms. Bukod pa yung days from the onset of the infection itself. So nagka-infection, nagkaroon pa ng ilang days bago lumabas yung symptoms. From the symptoms, it will take around 2 weeks pa bago magawa ng katawan yung antibody na lalaban or na nagawa laban doon sa virus. So ano yung problema kung ganun, Doc? Ang nagiging problema doon is kung gagamitin mo yung COVID-19 rapid antibody test which detects the antibody on our system, kung yun ang gagamitin mong test para malaman kung positive ka or negative sa virus, ang tagal na nung panahon na lumipas bago mo na-detect yung virus. So yung days na nauna bago mo na-detect yung virus is days na sana na ginagamot mo yung pasyente or days na sana na napipigilan yung transmission ng disease or yung pagkalat ng disease. Yun yung problema or yun yung hindi maganda kung bakit hindi ginagamit ang COVID-19 rapid antibody test as screening to detect or to know if a person is COVID positive. Another problem with the rapid antibody testing is that pwede ring ma-sense nung rapid antibody testing kit yung other coronaviruses na present na sa katawan mo or the antibody against the other coronaviruses na nasa sa katawan mo. Diba earlier in this video sabi ko maraming type of coronaviruses, hindi lang COVID-19. So possible na yung katawan mo may na-sense na noon nung bata ka pa or nung last year or kung kailan man, may na-detekta yung katawan mo na coronavirus na hindi kasing lupit ng COVID-19. Nakagawa na yung katawan mo against that coronavirus. Pwede rin siyang ma-sense nung rapid antibody testing kit na gagamitin na pang test sa'yo. So yun yung problema. Pwede kang mag-positive IgM or IgG positive but not exactly na COVID-19 yung nakapagpa-positive doon sa COVID-19 rapid antibody testing na ginawa mo. So yun yung another problem with the RAT testing or the rapid antibody testing. Yun yung naririnig natin ngayon ng mga false positive. Kasi pwede ka pa rin nga maging positive sa rapid testing ng IgG or IgM or both kapag
na-infect ka na dati ng ibang coronavirus but not the COVID-19 virus, then nakagawa yung katawan mo ng antibody. Yung antibody na yun na ginawa ng katawan mo laban dun sa dating coronavirus, again, not COVID-19, dating coronavirus na na-detect ng katawan mo, kapag na-detect yun ng rapid testing, pwede pa rin mag-positive. That's why it's called false positive. Yung false negative naman, negative ka sa COVID-19 rapid antibody test kit, but pwede ka mag-positive sa RT-PCR. False negative ang tawag doon kasi hindi nga nakagawa yung katawan ng tao ng antibody against the COVID-19 kasi hindi kaya ng katawan nila or mahihina yung katawan nila, immunosuppress sila, may iba silang problema sa sistema nila. So yun yung tinatawag na false negative. So Doc, para saan po ang rapid antibody testing kung hindi siya ang magandang gamitin para ma-detect yung virus or para ma-confirm na may virus ka or may COVID-19 virus ka? The COVID rapid antibody test are being used right now, I think, sa research or for other studies or epidemiological studies na gagawin pa ng ating mga scientists. Siguro pwede siyang gamitin for surveillance kung sino na yung mga nagkaroon ng COVID-19 or kung sino yung mga wala. Pero hindi pa rin siya pwedeng gamitin as the diagnostic test or the point of care diagnostic procedure para malaman kung may COVID-19 yung isang pasyente. So yun, bonus na lang. Yung iba kasi na mga nakakausap ko, ayaw nilang magpa-rapid testing. Kunyari, ni-require ng isang company na magpa-rapid testing ka or ni-require ng isang barangay or ng isang bayan na magpa-rapid test ka para malaman kung infected ka o hindi. Yung iba ayaw nilang magpa-rapid testing kasi daw meron daw silang hika, meron daw silang alcohol intoxication the other day or uminom sila ng alak or puyat or gutom or kung ano-anong dahilan na iniisip nila na pwede silang maging positive. Guys, hindi kayo magiging positive dahil lang lasing kayo, dahil lang puyat kayo, dahil lang gutom kayo. Hindi kayo magiging positive sa rapid testing kung ganun lang yung mga dahilan na iniisip nyo. Again, magiging positive lang kayo sa rapid antibody testing kung na-infect na kayo dati ng ibang coronavirus or infected talaga kayo ng virus. So kung feeling mo lumabas ka ng bahay, may nakasalamuha kang COVID positive or health worker ka, possible na maging positive ka sa rapid testing even without symptoms kasi nga meron tayong mga tinatawag na asymptomatic COVID positive patients. So yun. Medyo mahirap yun. Nahirapan ako sa pag-explain ng rapid antibody testing. Marami pa kasi talaga tayong pwedeng sabihin or marami pa tayong pwedeng i-explain. Siguro try ko sa ibang explanation gawin or ibang video. Comment lang kayo ng questions or for clarification, mag-comment lang kayo below. Try ko sagutin sa susunod kong video or re-replyan ko kayo mismo dito sa comment section ng video na to. So yun guys, kung nagustuhan nyo ulit ang video ni Dr. Tonyo, just hit the subscribe button, mag-leave ng comments, i-like ang video, i-watch pa ang other videos, and pakishare na rin sa mga friends mo. Hanggang sa susunod na kabanata. Bye-bye!